Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nung nakaraang linggo, tinalakay natin sa ating paghuhulay ang pagpapahayag ni Job ng kalooban. Ang kanyang pagnanais na iharap ito sa Diyos at humingi ng sagot sa Kanya kung bakit niya dinadanas yung matinding paghihirap na ito. Meron po ba sa inyo ang nakaranas na ito? Na parang ang dami niyong tinatanong sa Diyos. At tinatanong niyo ang Diyos, bakit niyo kailangan danasin ang bagay na ito? Marahil meron sa inyong nakaranas na. Matagal na nahimik ang Diyos sa mga tanong at dahilan mo. Si Job naman, bagamat nagdurusa sa matinding bigat na pasanin, sinisikap niyang hanapin ang Diyos at idulog sa Kanya ang Kanyang mga saloobin. Ang mga katanungan at hinaing ni Job ay umiikot sa kaisipan na, bakit ako pinarurusahan ng Diyos kung ako'y isang matuwid na tao? Sa palagay niya, bakit minsan yung mga taong matuwid, mabubuti, sila pa ang nagdurusa? At yung mga taong masasama, sila pa ang nagtatagumpay. Marami tayong nakikita ng gano'n. Di ba? Kaya minsan pag sa atin nangyari, ang dami rin nating tanong sa Diyos. Tinatanong natin ng Diyos, bakit kailangan namin danasin yung ganitong klaseng paghihirap? Ano bang nagawa kong mali para danasin ko yung bagay na ito? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos kung ako'y isang matuwid na tao? Yun yung pinakatanong ni Job sa kanyang sarili para sa Diyos. Yun yung tinatanong niya sa kanyang mga kaibigan. At ang kanyang mga kaibigan, nagtatry na sagutin yung kanyang mga katanungan hanggang sa wala na silang maisagot. Sapagkat nakita nila napakakomplikado ng buhay. Sa chapter 31, iginit pa niya ang kanyang karapatan. Inilihad niya ang kanyang mga mabubuting ginawa. Sinabi niya, hindi ako nagkasala sa Diyos. Yung mga walang damit, binigyan ko ng damit. Yung mga walang makain, binigyan ko ng makakain. Yung aking mga trabahador sa bukid, binigyan ko ng nararapat para sa kanilang tinatrabaho. Ano ang ginawa kong pagkakamali? Para parusahan ako ng Diyos ng ganito. Inilahad niya ang kanyang mga mabubuting gawa. Pagpapatunay na siya ay matuwid. Kaya malaking tanong sa kanya kung ano ang malaking dahilan para iparanas yun sa kanya ng Diyos. Sa puntong iyon, pinapakita niya na yung kanyang dinadanas na paghihirap, Diyos ang may kagagawa. Sabi nga ng Proverbs, ang Diyos ay makatarungan, sabi niya. Pinagpapala niya yung mga taong matutuwid at sa kabilang banday, pinarurusahan ang masama. Pag binasa niyo po yung Book of Proverbs, ganun yung tema. Pag gumawa ka ng mabuti, susuklian ka ng mabuti. Kung gumawa ka ng masama, susuklian ka ng masama. Paparusahan ng Diyos ang mga baluktot at ang mga nagsisikap na gumawa ng mabuti at isabuhay ang kanyang kalooban, bibigyan niya ng gantimpala. Pero, hindi ganun yung realidad. Kaya nga, sinasabi ng Ecclesiastes na hindi ganyan ang mundo natin ginagawa. Napakakomplikado. Sapagkat mas madalas pang dumanas ng paghihirap ang mga mabubuti. At
sumasagana palayo yung mga masasama. Hindi sa lahat ng pagkakataon nagiging patas ang buhay sa mundo. Kaya malaking misteryo yun sa ating buhay. Di ba? Yun yung mystery ng buhay natin. Ang misteryo ng ating buhay, hindi sa lahat ng pagkakataon, makukuha natin ang para sa atin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, susuklian ng buhay kung ano ang nararapat para sa ating ginagawa. Kung tayo ay mabuti, mabuti din ang darating. Hindi ganun yun. Hindi sa lahat ng pagkakataon ganun. Kung tayo ay masama, masama din ang dadating sa atin. Minsan nakakalusot tayo sa consequences. Kaya hindi rin sa lahat ng pagkakataon masama yung dumadating sa atin. Kaya napapaisip ang mga tao, bakit ganun? Makatarungan ba talaga ang Diyos? Marunong ba siya talaga? Fair pa talaga siya, patas pa talaga siya pagdating sa kanyang pamamahala sa mundo. Yun yung malaking question mark ng mga tao ng unang tanong. At sa palagay ko, sa panahon natin, nagiging tanong din natin yun. Existential question yun eh. Tanong sa ating buhay sa mundo. Sa bagay na ito, mga kapatid, tila sinusukat natin ng Diyos. Anong ibig sabihin ko ng sinusukat natin ng Diyos? Sinusukat natin siya sa kaisipan kung paano natin isipin kung ano ang pagiging patas, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging makatwiran ng Diyos. Sinusukat natin siya sa kaisipan na pasasaganahin niya tayo kung gumawa tayo ng mabuti at parurusahan niya tayo kapag tayo ay gumagawa ng masama. Ganun yung thinking ng maraming tao. Kaya pag tayo mga Kristiyano nasusubok sa buhay, sinisisi natin ang Diyos. At ipinapamukha natin sa Kanya yung mga mabubuting gawa na ginawa natin para maging dahilan na hindi tayo dapat dumanas. Para bang, parang VIP pass natin, VIP ticket natin na, oops Lord, exempted ako dito magaganda yung ginagawa ko sa buhay, exempted ako sa problema, exempted ako sa mga suliranin. Huwag mo akong bibigyan ng pagsubok. Ganun yung operational ng ating pag-iisip. Lalo na pag dumadanas tayo ng hirap sa Diyos. Doon natin siya sinusukat. Isinusukat natin siya sa kaisipan na pasasaganahin niya tayo kapag tayo ay matuwid, mabuti, gumagawa ng mga mabubuti. At parurusahan niya tayo kapag tayo ay gumagawa ng masama. At minsan, ganun yung thinking natin sa iba. Pag yung isa ay gumanda yung buhay, guminhawa yung buhay, gumanda yung bahay, dati barong-barong lang, tapos ngayon biglang naging third floor, tapos parang isang condominium na. Iniisip natin, ay, mabuti siguro yan, kaya blinis ni Lord. Aminin nyo, may ganun kayong thinking? Pero hindi nyo alam kung saan nanggaling yung yaman na nakuha nyo. At yung mga pinaparusahan naman, namatayan ng magulang, namatayan ng kapatid, namatayan ng anak, nagkasakit, nagkaroon ng cancer o malalang karamdaman. Sasabihin nyo, kasi pinarurusahan ka ng Diyos dahil sa mga ginawa mong kalukuhan. Ganun agad yung thinking natin, mga kapatid. Pero ganun ba talaga mag-isip ang Diyos? Sa palagay niyo, ganun ba talaga siya mag-isip?
kung paano natin iniisip ang mga bagay-bagay sa mundo. Kapag ikaw ay mabuti, exempted ka sa anumang problema. Kapag ikaw naman ay masama, babagsakan ka lahat ng problema. Sino ba ang matuwid sa atin? Sino ba ang likas na masama? Lahat naman tayo nilikha ng Diyos na likas na mabuti, napapasama lang. At lahat tayo may angking kasamaan. So, sino magsasabing sa atin na tayo ay tunay na matuwid at malinis sa Diyos? Pero alam mo, yung kalisipan na yun, binali ni Jesus yun eh. Maging si Jesus, binali yung ganitong kalisipan sa pamamagitan ng talinghaga. Yung talinghaga tungkol sa maalibughang anak. Alam niyo ba yun? Alam niyo yung kwento nun? Di ba? Yung isang mayamang lalaki, malawak ang ari-arian, maraming mga hayop, parang si Job. Pero siya dalawang lalaki na anak. Yung panganay at saka yung bunso. Isang araw, lumapit sa kanya yung bunso. Sinabi, Ama, ibigay niyo na yung aking mamanahin. Ibigay niyo na yung aking mamanahin. Gusto niyo po nang gamitin niyo. Pero alam niyo, nung mga panahon na yun, yung mana, binibigay yan pag malapit ng mamatay yung magulang. Para bang sinasabi niya sa tatay niya na mamatay ka na. Kung malakas pa siya, wala naman siyang sakit, tapos hihingin mo yung mana mo, parang sinasabi mo, mamatay ka na. Ganun kasama yung bunsong anak niya eh. So, binati ng tatay yung mana. Yung paghahati ng mana sa mga anak, usually, 2 parts yung binibigay sa panganay. So, kunwari, meron kang 4 na anak, hahatiin mo siya sa 5. Yung 2 parte sa panganay, tig-isang parte doon sa the rest. 2 lang sila. So, hinati niya sa 3. O 2 para sa panganay, ito yung parte mo. Nakuha na ng anak yung parte niya, ng bunsong anak. Naghiwalay. Nagpakasasa doon sa yaman na nakuha niya sa kanyang tatay. Tapos, nakaranas ng paghihirap, nagutom. Iniisip pa niya na halos kumain na siya nung kinakain ng alagang hayop na inaalagaan niya. Kanin baboy. So iniisip niya, punta na lang ako, balik na lang ako doon sa tatay ko. At least doon, kahit magpakatulong ako, masarap pagkain. Hindi kain baboy ang pinapakain. Bagong luto. Pagkain ng tao, lumapit siya, bumalik siya doon. Pero hindi pa niya nasasabi yung nais niya. Nakita na siya ng tatay niya sa malayo. Sinalubong siya, tumakbo sa kanya. At yung hinakap siya ng tatay niya, sinabi sa kanya na, hindi kita tatanggapin sa kung ano yung nais mo na magpakaalipin sa akin. Ikaw ay ituturing ko pa rin aking anak. Binihisan siya, binigyan siya ng singsing. Alam niyo yung singsing, identity yan eh. Ang mga unang panahon. Identity yan, may marka yan ng marka ng inyong pamilya. Nagpapatunay na bahagi ka ng pamilya. So, binigyan siya. Nirestore yung kanyang pagiging anak ng tatay niya. At nagbigay yung tatay niya ng malaking salo-salo. Kasi sabi niya, dumating kasi yung aking anak na minsan ay naligaw, ngunit ngayon ay nahanap. Nung nalaman niyo nung panganay na anak, nung kanyang kuya, ba nagalit? Sabi niya sa tatay niya, hindi ko naranasan yan sa'yo. Ako na
sumusunod sa iyong nais, tumutupad ng lahat ng nais mo sa akin, nagpapakabuti, hindi ka sinasalang o sinusuway. Hindi ko yan naranasan. Pero itong at kapatid ko na nagpakasasa sa buhay, sinamantala ang yung kayamanan na ibinigay, babalik dito at bibigyan mo ng ganyang klaseng pagtanggap. Imagine niyo yung mga kapatid. Kung yung tatay ang Diyos, sino kayo doon sa dalawang anak? Anong ugali meron kayo pagdating sa pagkilatis? Kung sino ang nararapat na bigyan ng pagpapala ng Diyos? Sino ang dapat parusahan? Sa palagay niyo, dun sa dalawang anak na yun, sinong nagkamali? Ha? Sino nagsasabing panganay? Sino nagsasabi yung bunso? Yung nagtaas ng kamay, anong sagot niyo? Yung bunso. Sino nagsasabing pareho? Wala rin. Yung mga hindi nagtatas ng kamay, ano bang sagot niyo talaga? Pinag-iisipan ka. Yung bunso, malinaw nagkasala. Yung panganay, kala mo hindi nagkasala, pero nagkasala yun. Nagmamalaki siya sa tatay niya sa kanyang mga ginawa. At sinusubukan niyang kontrolin yung tatay niya sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa ng mabubuti. Iniisip niya na dapat bigyan din siya ng tatay niya ng nararapat para sa kanya. Suklian din siya. Minsan ganun tayo sa Diyos. Pag umaangal tayo sa ating buhay na nararanasan. Pinapahirapan mo naman ako, Panginoon. Lagi naman ako nagsisimba. Lagi ako nakikinig sa sermon ni Pastor. Hindi nga ako natutulog eh. Lagi ako nagbibigay ng offering. Lagi akong ma-attend sa mga gawain, sa Bible study. Di ba kailangan kong harapin ng mga bagay na ito? Di ba parang panganay na anak yun? Kinokontrol ng Diyos sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Pero anong sinabi ni Jesus nung nangaral siya sa bundok? Doon sa Sermon on the Mount, sabi niya sa Mateo chapter 5 verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mga mabubuti, gayon din sa mga masasama. At nagpapaulan siya sa mga matutuwid at maging sa mga di matutuwid. Patas lang pala. So, Pastor, anong purpose na sumunod kami sa Diyos? Papagpalain din naman pala kami. Ang hindi natin alam kung ano yung gagawin niya pagdating sa dulo ng ating buhay. Kasi sa dulo ng ating buhay, hindi na tayo yung ang magpapasya. Ang Diyos. Siya ang ating magiging hukom. Siya ang magsusulit sa atin. Hindi na kontrolado natin ang buhay. Diyos na mahawak sa buhay natin pagkatapos ng kamatayan. Nang hindi makasagot sa mga tanong ni Job, yung tatlo niyang kaibigan, doon naman kumuha ng pagkakataon si Elihu. Si Elihu, siya yung panglimang karakter doon sa kwento. Si Elihu, sinabi niya, kumuha siya ng pagkakataon na ilahad yung kanyang nalalaman. Sinabi niya kay Job, ikaw Job ay wala sa katwiran. Di mo masasabing sa harap ng Diyos, ikay walang kasalanan. Kasi sinasabi ni Job, wala akong kasalanan. Bakit ako pinarurusahan ng ganito ng Diyos? Hindi mo masasabi sa harap ng Diyos na ikay walang kasalanan. Sa iyong sinasabi,
ang mapapala ko ay ano? Hindi kaya mabuti pang nagkasala na lang ako? Si Elihu ay ang pinakabata na naroon at nakikinig sa pag-uusap ni Job at nung tatlo niyang kaibigan. Sino yung tatlo niyang kaibigan? Hindi kayo nagbabasa ng Bible, ha? Si Eliphaz, si Bildad, at saka si Job, Zophar. Si Elihu, hindi naman kaibigan ni Job yun. Pero parang napadaan lang siguro, tapos nakimarites. Pinag-uusapan niya itong apat na ito. Ginig siya. Hinayaan niyang maglahad ng kanilang mga saloobin at kuro-kuro si Job at si tatlo niyang kaibigan. Pero hindi siya na-satisfied dun sa kanyang mga sagot at sa sinasabi ni Job. Kaya sinabi pa niya kay Job, ikaw na rin ang nagsabi, ang Diyos ay hindi mo nakikita. Maghintay ka na lamang sapagkat ang kalagayan mo'y alam niya. Akala mo'y hindi siya marunong magparusa at ang kasama ay pinagwawalang bahala niya. Wala nang saysay kung magsasalita ka pa. Ang sinasabi mo na may walang kwenta. Bakit sinabi ni Elihu yun kay Job? Walang kwenta kasi hindi naman ganun ang isipan ng Diyos. Ang isipan ng tao malayo sa isipan ng Diyos. Akala kasi ni Job ay alam na niya ang nasa isipan ng Diyos. Sa kanyang pagnanais na hingin ang katwiran ng Diyos mula sa kanyang dinadanas na pagdarusa, naging mapagmataas siya. Naging self-righteous siya. Inaakala niya na siya'y malinis at matuwid. Inaakusahan pa niya ang Diyos na nagpaparusa sa kanya at hindi nakakarinig ng kanyang mga daing. Bulag at pipig at bingi ang Diyos sa aking mga dinaranas. Ganun yung pagtingin ni Job. Kaya nang magsalita ang Diyos, ipinakita niya kay Job kung gaano kakitid ang kanyang isipan. Kung gaano kakitid ang isipan ng mga tao. Kung ikukumpara to sa kanya bilang manlilikha. Sinagot ng Job ang sinagot ng Diyos ang mga paratad ni Job sa kanya. Sinabi niya doon sa ating teksto na binasa, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Sino ka para mag-alinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka dyan, magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin. Ikaw ay magsabi, nasaan ka ba nung mga nilikha ko yung mga bagay na ito sa daigdig? Nasaan ka para malaman kung paano ito kumikilos, kung paano ito nangyayari? Maipapaliwanag mo ba? Kayo bilang tao, nilalang ng Diyos. Kaya niyo bang i-explain ng mga bagay na nilikha ng Diyos? Kung paano ito nangyari? Kung saan ito nagsimula? Paano ito kumikilos sa ating mundong ginagawa? Natamimi si Job. Nahiya siya sa Diyos. At nakita niya na may mali siyang nagawa. Ipinakita ng Diyos kay Job ang sangnilikha na kanyang ginawa. Kung paano ito kumikilos at namumuhay ayon sa kanyang kaparaanan upang ipakita na ang pangunawa natin sa kanyang karunungan ay katiting lamang. Parang yung kanta ng asin ba kumanta? Yung tuldok. Diba? Na tayo ay tuldok lamang sa kalawakan. Akala kasi ng tao, bagamat tayo ay nakakapag-isip, binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang mag-isip, umunawa ng mga bagay-bagay. Akala na natin, alam na natin lahat.
Akala natin all-knowing na tayo. Kaya maraming tao nagpapaka-Diyos. Inilalagay yung karunungan at kapangyarihan sa kanyang kamay. Dinodominate kahit yung kapwa-tao niya, kapwa nilikha. Ang hindi niya alam, merong Diyos na mas mataas sa kanya, na hindi kayang arutin ng anumang karunungan ng tao. At tayo'y maliit lamang na buti sa mata ng Diyos. Mga kapatid, kung mayroong ganun tayong kaisipan, ituwid natin. Hindi natin kayang sukatin ng Diyos kung susukatin natin ayon sa ating sariling kaalaman at kakayanan. Alam niyo, ang nakakatawa sa pangyayaring ito sa teksto, hindi sinagot ng Diyos direkta si Job sa kanyang mga katanungan. Para bang pinagyayabangan pa nga ng Diyos si Job. Ang yabang mo naman, kala mo kung sino ka. Ikaw bang naglikha nitong daigdig? Ikaw bang nakakaalam kung paano ito kumikilos? Siguro nanliit si Job sa mga panahon na yun. Hindi siya sinagot direkta ng Diyos sa kanyang mga tanong. Pero sa mga sinabi ng Diyos sa kanya, nakapulot siya ng karunungan. Naunawaan niya na hindi sapat ang kanyang kaalaman para maintindihan ang isipan ng Diyos. Sabi nga ni Garth Brooks doon sa kanyang kanta, some of God's greatest gifts are unanswered prayers. Minsan, yung pinakadakilang regalo sa atin ng Diyos, yung mga unanswered prayers. Hindi sinagot ng Diyos yung panalangin ni Job, pero binigyan siya ng mas mahigit pa doon sa kanyang inaasahan. Nakapulot siya ng kaalaman. Nakita niya yung kanyang pagkakamali. Nakita niya ang kanyang sarili kung gaano kaliit sa mata ng Diyos. At doon nakita niya, nagkamali siya. Akala niya lang hindi. Akala niya lang siya'y matuwid. Pero katulad ng ibang tao, marupok din siya nagkakamali. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang Indigenous Peoples Sunday. Mga kapatid nating katutubo na pinapahalagahan ang buhay ng sanglilikha na kaloob ng Diyos na nilikha. Pero sila yung madalas nakakaranas ng pag-aalipusta, pagsasantali. Inaagawan ng lupa, ng buhay, ng kabuhayan. Ano ang sinasabi nito sa atin, sa teksto natin ngayon? Pahalagahan natin ang buhay. Pahalagahan natin ang buhay ng bawat isa, kahit pa katutubo yan. Pahalagahan natin yung sangnilikha ng Diyos. Sapagkat sa sangnilikha niya, doon tayo makakaroon ng unawa na tayo ay maliit lamang sa lahat ng kanyang nilikha. Bagamat tayo special, bagamat sinasabi natin na tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, maliit lamang tayong nilalang sa buong sangnilikha. At kung titignan yung lahat ng kanyang nilikha sa kalawakan, hindi natin kayang arukin ang karunungan ng Diyos. Kaya ngayong Indigenous Peoples Sunday, pahalagahan natin ang buhay ng mga katutubo at ang pakikipamuhay at pagprotekta nila sa ating kalikasan. Tignan natin ano ba yung mga bagay na ginagawa natin na nakakasira ng kalikasan. Tumulong tayo. Huwag tayong magdagdag sa pagkasira nito. Siguro sa ganong maliit na ambag, makakatugon tayo sa nais ng Diyos para sa kanyang sangnilikha. Mapagpalang umaga po sa atin.